Alam mo bang usap-usapan na ang lola mo ay isang mangkukulam? Dapat kayong mag-ingat sa kanya. Kahit na mga apo niya kayo, wala siyang sinasanto. Kung ganun, anong may tutulong mo sa kanya, Myla? Hindi sa minamalit kita, pero alam mo kung anong sitwasyon mo. Myla, bulag ka. May nabiktima na ulit yung bantog na aswang. Nagawa na naman niya akong takasan. Hindi niyo ako matatalo. Hindi ako matatalo ng mga batang katulad ninyo. Hindi lahat ng kakulangan ay kahinaan. Kung minsan kapag may nawawala sa ating bagay, may paraan ang ating katawan para mag-compensate, para mapunan ang ating kahinaan. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Ang talento o kakayahan ay pwedeng matutunan sa pamamagitan ng isang pagsasanay. Pero paano kung ang kakayahang meron ka ay namana mo? At ang kakayahang yon ay hindi gusto ng ilan? Magandang araw po, Miss Anne, at sa lahat ng listeners ng inyong channel. Ako po si Lyra, isang graduate ng kursong BS Education, pero piniling maging tambay muna sa bahay para bantayan ang lola ko. At dahil tambay lang ako sa ngayon, marami akong mga napapakinggang kwento, lalo na sa inyong channel, sa Miss Anne Horror Stories. Nakaka-relate kasi ako dahil minsan na rin naming naranasan ng ate ko ang mga kwento rito. Kaya naman napagpasyahan kong ibahagi na rin ang sa amin. Ito ang aming kwento at kung paano namin natuklasan ang kakaibang kakayahan ng ate ko sa kabila ng pinagdadaanan niya bilang isang bulag. Lyra? Lyra, nasan ka na? Pakitulungan mo naman akong pumili ng isusuot ko. Saglit ka lang ate, matatapos ko na tong kilay ko. Ay nako, palagi ka na lang talagang nagpapatagal dyan sa kilay mo. Para guhit lang naman yan. Kung nahihirapan kang iguhit ang kilay mo, maganda siguro kung ako na lang ang gagawa. Ate naman, hindi naman to basta-bastang guhit lang no. Dapat plakado, para pak na pak. Ewan ko sa'yo. Sa bagay, hindi ko naman maiintindihan yan dahil hindi ko naman nakikita. Ate naman nakosensya tuloy ako bigla. O siya, heto na, tapos na ang kilay ko. Pipilian na kita ng damit na babagay sa'yo ha. Gusto mo ba yung sexy? Para naman kapag nagkita kayo ng crush mo, yung si si Carlo, yung crush mo nung bata pa kayo. Lyra, alam mo naman ang sitwasyon ko. Kahit magsuot pa ako ng sexing damit, kapag nalaman niyang bulag na ako, alam mo na. Ate Myla, hindi pa naman huli ang lahat para sa mga mata mo. Nag-iipon lang si nanay at tatay pang opera para maibalik ang linaw niyan. Huwag mong masyadong intindihin ang pagiging bulag mo sa ngayon dahil babalik pa naman yan. O siya, sige na nga. Kung anong gusto mong ipasuot sa akin, ipasuot mo na. Sige ha, ako ang pipili. Yay! Ikaw talaga, hilig mo talaga akong gawing manika. Siya nga pala, naitanong mo na ba kila inay kung hanggang kailan tayo sa probinsya? Ang sabi ni nanay hanggang sa matapos ko raw ang first year college. Di mga 2 taon. 2 taon din kasi ang kontrata ni Tito sa Saudi. Ang tagal nga At tagal-tagal ko tuloy na hindi makikita ang boyfriend ko. Ang mabuti pa maghiwalay na kayo. Hala? Bakit naman kami maghihiwalay ate? Maayos naman ang relasyon naming dalawa. Maayos pa yan ngayon. Pero yung 2 taon kayong hindi magkikita, ewan ko na lang talaga. Malay mo naman mag-work. At least we tried. Ikaw ang bahala. Sige na, hanapan mo na ako ng isusuot. Ay, oo nga pala. Teka, ito! Fitted! Kaya siguradong suwak na suwak sa mala Coca-Cola body mo. Basta wag lang yung masyadong mahalay babiyahe tayo sa bus, hindi tayo pupunta sa bar. Oo na ate, huwag kang mag-alala. Decenteng sexy pa rin naman ang ipapasuot ko sa'yo.
Excited akong pumunta sa cabinet ni Ate Myla para humanap ng damit na susuotin niya. Madaling araw pa lang pero nagre-ready na kami para sa biyahe namin pauwi sa probinsya kung saan lumaki ang mga magulang namin. Nang ibang bansa kasi ang tito naming kasama ni Lola Carmina at dahil wala siyang kasama, kami na ni ate ang pinapunta ron. Hindi pa naman siya alagain dahil malakas pa raw siya pero hindi rin pwedeng iwan ng mag-isa dahil syempre may edad na. Ang totoo niyan, ako lang nga dapat ang papupuntahin doon pero dahil kailangan ni Ate Myla ng mga matang gagabay sa kanya, isinama na rin siya. Hindi kasi pwedeng magkahiwalay kami ni ate, lalo na at nahihirapan pa rin siya sa bagong setup ng buhay niya. Kahit kasi 1 taon na ang nakalipas simula nung madisgrasya siya at nauwi sa pagkabulag, nahihirapan pa rin siyang kumilos. Naaawa ako sa ate ko. Alam kong nasasaktan siya sa sitwasyon niya, kaya pinapaalala ko lagi sa kanya na mas mahalagang buhay siya. Na kahit bulag siya ngayon, ako ang magiging mga mata niya para lang mabuhay siya ng maayos. Nakarating na ba tayo, Lira? Ang bango rito, amoy dahon, ang sariwa ng hangin. Ibang-iba kaysa sa Maynila, no? Oo ate, nandito na tayo. Totoong sobrang sarap ng hangin dito. Marami kasing puno at hindi masyadong mausok. Saka naaalala ko yung kabataan natin. Sana nakikita ko rin. Makikita mo rin ulit yan ate, soon. Matagal pa yun eh. Tara, puntahan na natin si Lola. Kahit masungit yon, namiss ko rin siya. Teka, humawa ka ng maigi sa akin at mabato ang daan papasok. Sige. Ayan, nandito na tayo. Tao po, Lola Carmina. Naku po, sinabi ko na sa nanay niyo na wag na kayong papuntahin dito pero ang tigas talaga ng ulo. Magandang hapon po, Lola. Ito naman, para namang hindi nyo kami na-miss niyan. Ay, syempre na-miss ko kayo. Pero hindi nyo naman kailangang isakripisyong buhay nyo sa Maynila para lang sa isang matandang kagaya ko. Hindi naman po namin kayang pabayaan lang kayo rito mag-isa. Pabayaan nyo na yung konsensya na yan. Ang mabuti pa umuwi na kayo. Hindi po, walang uuwi. Dito lang po kami. Ang dami po naming dalang bag, tapos pauuwiin nyo kami. Ay nako, bahala nga kayo. Ano pa bang magagawa ko nandito na nga kayo. Talagang makakatikim ng sermon sa akin yung si Permina. Sinabi ko nang wag nang ipadala dito mga anak niya pagkatapos pinadala pa rin. Maanang-mana talaga sa pinagmanahan ng katigasan ng ulo. Sino po bang ina, Lola? Hindi sa akin nagmana yan, sa lolo ninyo. Lola naman, papasok na po kami Medyo pagod na po kami Meron po ba kayong kapeng bigas? Namiss po namin yun ni ate. Meron. O sige, maupo na kayo dyan. Ipagtitimpla ko kayo. Hindi po, Lola. Ako na po magtitimpla. Ay, ako na. Pagod kayo sa biyahe, hindi ba? Ako na magtitimpla. Salamat po, Lola. Hindi pa rin pala nagbabago si Lola Carmina. Masungit pa rin talaga. Sinabi mo pa, ate. Pero kahit na masungit, mararamdaman mo naman na may pakailan pa rin naman siya. Tingnan mo nga at pinagtimpla pa tayo ng kape. Ganun talaga siya simula pa nung mga bata tayo Pinagchichismisan nyo na naman ako, etong kape nyo. Pagkatapos yung inumin to, dalhin nyo na yung mga gamit nyo sa kwarto ninyo, doon sa dating kwarto ng nanay ninyo. Maraming salamat po, Lola. Siya nga pala. Napalitaan ko nangyari sa'yo, Myla. Kumusta ang mga mata mo? Wala ka ba talagang nakikita? Kahit anino? Meron po akong nakikitang mga anino pero sobrang labo na po. Nakikita ko lang po ang mga paggalaw ng mga tao nasa paligid ko. Naku, kawawa ka naman. Kailan daw ba ipapa-opera ng nanay mo yung mga mata mo? Hindi pa po sigurado dahil nag-iipon pa po sila. Hayaan mo, kapag nakabenta na ang koprahan sa susunod na buwan, ibibigay ko ang lahat ng benta sa nanay mo. Naku, Lola, wag na po. Kailangan niyo rin po ng pera. Hindi ko naman kailangan ng pera. Tubig at kuryente lang ang binabayaran ko rito. Libre pa ng tiyo ninyo. Ang pagkain, pwede kong pitasin dyan sa may hardin. Mas importanteng maibalik yung paningin mo at mahaba pa ang buhay mo. Mahirap mabuhay na walang mga mata. Maraming salamat po, Lola. Nakakahiya naman po.
Hindi nga kayo nahiya na pumunta rito kahit ayaw ko. Yun pa kayang gusto ko ibigay sa inyo. Si Lola talaga. Tapos biglang magsusungit. Ay, hindi ako mabait. Bilisan nyo na sa pag-inom ng kape at maya-maya'y matutulog na ako. Hala, alas 4 pa lang ng hapon ah. Alam kong umaabot kayo ng alas 10 sa Maynila, pero dito, alas 6 pa lang ng gabi, tulog na ako. Kaya kayo, sanayin nyo ng mga sarili nyong matulog at magising ng maaga dahil ayoko sa lahat ay yung mahirap gisingin. Pagkatapos namin ng kaping bigas, dumiretso na nga kami sa dating kwarto ni nanay. Medyo malaki yon at sapat na para sa aming dalawa ni Ate Myla. Yun lang, iisa lang ang papag at maliit, kaya napagdesisyonan naming ako ang sa papag habang si Ate Myla ang sa sahig. Hindi kasi siya pwedeng humiga sa papag kasi baka mahulog siya at madaganan ako. Matapos naming ayusin ang mga gamit namin, maswerteng nakatulog kami agad dahil sa sobrang pagod. Kinabukasan, alas 4 pa lang ng madaling araw, gising na kami dahil sa marahas na kalampagan ng mga kaldero. Ha? Lira, ano yung kumakalampag? Tingnan mo at baka kung ano nang nangyari kay Lola. Nako ate. Magluluto lang yan si Lola. Bakit ganyan? Parang may nagdadabog. Ganyan talaga si Lola tuwing umaga. Madalas ako rito sa bahay ni Lola nun eh. Ikaw lang naman ang takot kay Lola Carmina kasi masungit. Oo nga Halika na't bumangon na tayo. Baka nagdadabog siya para magising tayong dalawa. Ganun na nga. Kailangan din natin bumangon kasi pupunta pa ako ng school para magpa-enroll. Buti ka pa, magka-college ka na next year. Hindi naman kasi karerang pag-aaral ate. Kaya, huwag ka mag-alala. Tara na, labas na tayo ate. Nasaan na ba yung mga batang yon? Ay, ang bilis yung nagising ah. Si Lola naghahanap ng masesermonan. Hindi mo po kami masesermonan ngayon, no? Maaga po kaming natulog kagabi. Hindi ko naman kayo sesermonan, kayo talaga. Nga pala Lira, pwede bang magwalis ka ng mga tuyong dahon sa labas ng bakuran? Yun lang po ba? Wala pong problema. Magwawalis po ako. Ako po, pwede po bang may gawin din ako, Lola? Halika, tulungan mo kung maghimay ng malunggay para sa lulutuin kong tinola. Makakapa mo naman yung mga dahon nun, hindi ba? Ay, opo. Sige, halika na. Lira, magwalis ka ha. Opo, Lola. Don't you worry. I can do it. Nakangiti akong lumabas ng bahay ni Lola para magwalis sa bakuran. Hindi dahil sa excited akong magwalis sa bakuran, kundi dahil masaya ako na hindi itinuturing ni Lola Carmina na baldado ang ate ko. Nasasaktan kasi si Ate Myla kapag pinaparamdam sa kanya na may kakulangan sa kanya. Kaya nga pinipilit ko na palagi siyang pasayahin at ipakitang walang kulang sa kanya. Pagkalabas ng bahay, kaagad kong kinuha ang walis tingting at dustpan, saka ako nagsimulang magwalis ng mga natuyong dahon ng mangga. Pero habang nagwawalis, nagulat na lang ako nang may biglang kumausap sa akin. Magandang umaga. Ay, tayo ng kalabaw. Ano ba naman? Nakakagulat ka. Lira, ikaw ba yan? Oo, ako nga si Lira. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi mo ba ako naalala? Ako to, si Esteban. Esteban! Teka, ikaw na ba talaga yan? Bakit parang... Napabayaan sa kusina kaya medyo tumaba ako. Hindi naman masyado. Nag-iba lang talagang itsura mo kumpara ng mga bata pa tayo, kaya hindi kita namukaan. Lagpas 10 taon na simula nung umalis kay Rito. Oh, kailan pa kayo nakauwi rito? Tsaka ikaw lang ba? Kahapon lang. Kasama ko si Ate Myla. Sigurado akong kilala mo pa siya. Oo naman. Nako, excited na ako makita siya. Siya nga pala. Bakit ka nandito? Ang aga pa. Kakausapin ko lang si Lola Carmina tungkol sa manukan ha. Ako kasi yung nag-aalaga ng mga manok niya habang bakasyon pa sa eskwelahan. Ganun ba? Dami na palang negosyo ni Lola, no? Nako, kung alam mo lang, simple lang mamuhay si Lola Carmina pero ang daming ginagawa niyan sa buhay. Bakasyon lang ba kayo rito? Hindi. Magtatagal-tagal kami rito. 2 taon. Kaya, malalaman ko rin yung mga ginagawa ni Lola. Teka, halika, pumasok ka sa loob. Pasensya ka na at hindi kita masasamahan sa loob ha. Nagwawalis pa kasi ako eh.
tulungan na kita magwalis. Alam ko may isa pang walis dito eh. Sige na. Ayoko namang hayaan ka lang na magwalis dyan, no? Wag na! Teka, ano yan? Ha? Ano? Saan? Ayan yung nasa damit mo. Bakit parang may bahay ng dugo? Dugo ba yan? Ano? Wala yan. Hindi yan dugo. Hindi. Parang dugo eh. Tinteyan ng ballpen. Nagtatai kasi. Naglista kasi ako kanina ng mga manok na pwede nang ibenta. Pati na rin kung ilang tray ng itlog yung nakolekta sa mga inahing manok. Ganun ba? Akala ko naman dugo. Kinabahan ako dun ah. Ano akala mo sa akin? Pumatay ng tao tapos dumiretso rito? Ko talaga. Grabe. Pumatay agad ng tao. Hindi ba pwedeng baka nasugatan ka, ganon? Kinabahan kasi ako sa paraan ng pagtatanong mo eh. Para bang pinaghihinalaan mo ako? Nako, tara na nga kung tutulungan mo ako magwalis. Bilisan na natin. Talagang tinulungan ako ni Esteban sa pagwawalis ng mga tuyong dahon sa bakura namin. Habang nagwawalis, kinuwentohan niya ako tungkol sa mga kalaro namin noong mga bata pa kami. Si Esteban ang kababata namin na crush ni Ate Myla. Kasing edad siya ng Ate Myla, pero hindi na ako nagkukuya sa kanya dahil nga sobrang close namin noon. Nang matapos kami sa pagwawalis, pumasok na kami sa loob at naabutan namin si Ate Myla na nakaupo sa harap ng lamesa habang naghihimay pa rin ng malunggay. Magandang umaga, Myla. Magandang umaga rin. Teka, sino ka? Ate Myla, si Esteban. Yung kababata natin. Hala, talaga? Pasensya ka na, Esteban ha. Hindi kita nakilala. Ayos lang, ano ka ba? Nabanggit nga sa akin itong si Lira yung nangyari sa'yo. Kaya nga pasensya ka na ha. Hindi kita nakikita. Ano ka ba, Myla? Walang problema kung hindi mo ako nakikita. Ang importante, nararamdaman mo ako. Anong banat yan, Esteban? Ay, pangit ba? Sorry naman, medyo corny. Teka, nasa si Lola Carmina? Nandun siya sa may kusina. Samahan mo siya, Lira. Tara, kasamahan kita. Ayos lang ako, ako nang bahala. Alam ko naman kung nasan yung kusina niyo eh. O sige, ikaw bahala. Tutulungan ko na lang si Ate Myla rito. Lira, ang laki ng pinagbago ng boses ni Esteban, no? Naku ate, kung nakikita mo lang siya, talagang malaking pinagbago niya. Hindi lang boses, pati itsura, tsaka katawan. Mas lalo bang gumwapo? Gwapo pa rin naman. Pero mas gwapo siya nung bata pa siya. Pero gwapo pa rin naman, medyo chubby lang. Pero overall, mabait pa rin siya. Tinulungan niya nga ako magwalis ng mga tuyong dahon dun sa labas. Siya pa rin talaga. Siya nga pala. Pakikuha pala nung tungkod ko sa may kwarto. Nakalimutan kong kunin kanina eh. Ay, oo nga pala. Sige po ate, wait. Hintayin mo lang ako rito ah. Kaagad kong sinunod ang inutos sa akin ni Ate Myla at dumiretso sa kwarto namin. Pero bago ko pa man marating ang kwarto, nadaanan ko sina Lola Carmina at si Esteban na nag-uusap sa may kusina. Dahil sa likas kong pagiging tsismosa, ang ginawa ko ay nakinig na muna ako imbis na dumiretso sa kwarto. Ikaw na bata ka. Bakit dumiretso ka rito pagkatapos mong... Nako, kapag nabisto ka ng mga apo ko, yari ka talaga sa akin. Naniwala naman po sa akin si Lira eh. Tsaka hindi nyo naman po sinabi sa akin na darating pala sila. Sana sinabi nyo po para naman nakapaganda ako. Ikaw talaga. Siya nga pala. Yung pinapahanap ko sa yung bato, nahanap mo na ba? Opo, heto po. Mabuti at nakahanap ka. Alam ko maaasahan talaga kita. Ano po bang gagawin nyo dyan? Gagamitin ko itong proteksyon para sa mga apo ko. Alam ko kasi na darating sila kahit na ipilit kong wag silang pumunta. Gagamitin to para hindi sila magantihan pabalik. Lola Carmina, hindi po ba masyado na pong delikado yung ginagawa nyo para sa edad nyo? Umingi na po kaya tayo ng tulong sa iba, tulad po ng albularyo. Walang magtitiwala sa akin na albularyo, Esteban. Alam mo ang kapangyarihang meron ako. Bagay na taliwa sa paniniwala ng mga albularyo. Basta't ano man ang mangyari sa akin, walang makakaalam ng tunay na dahilan. Sige po Lola, ako po ang bahala. Kinakabahang nagtago ako sa likod ng pader nang makita kong lumingon sa direksyon ko si Esteban.
Humugot na muna ako ng malalim na buntong hininga bago ako tuluyang umalis doon. Gulong-gulo ang isip ko. Curious ako sa kung ano man ang pinag-uusapan nilang dalawa pero sa kabilang banda, parang mali naman na tanungin ko si Lola. Ano yung sinasabi niyang kalaban? At anong mangyayari sa kanya? Kahit na sobrang curious talaga ako, pinilit ko yung ipagsawalang bahala. Hindi ako pwedeng makialam sa kung ano man ang tinatago ng lola ko sa amin. Pagkatapos naming mag-almusal, nagpresenta si Esteban na samahan ako sa pag-e-enroll ko sa eskwelahan. Sinabihan ko nga siyang hindi na kailangan pero ang sabi niya sa akin, sasabay din daw siya sa pag-e-enroll kaya wala na akong nagawa pa kundi ang hayaan na lang siya. Teka nga, di ba kaedad ka ni ate? Bakit magpapa-enroll ka sa senior high? Dapat college ka na. Bakit? Hindi ba pwedeng huminto kasi ako? Huminto ka? Ibig mo bang sabihin 2 taon kang huminto? Oo. Nagkaroon kasi ng problema yung pamilya ko kaya kailangan ko huminto nung nasa kalagitnaan ako ng high school. Kaya ngayon, grade 12 pa lang ako, imbis na second year college na. Ganun ba? Sayang naman. Oh, dito na tayo sa school. Maliit na school lang pala to, no? Bagong tayo? Mga 3 taon pa lang. Pero parang dekada na yung edad dahil sa dami ng mga nagbumulto. Nagmumulto? Kalokohan naman yan. Bakit? Di ka naniniwala sa mga multo? Hanggat di pa ako nakakakita, hindi ako naniniwala. Tara na nga sa loob at baka mahaba ang pila. Hindi mahaba ang pila, maniwala ka. Talaga? Saan bang pilahan? Doon ang registrar, tara. Sigurado ka ba? Bakit walang katao-tao? Di ba hindi ka naman naniniwala sa mga multo? Kaya hindi ko na ikukwento sa iyo kung bakit. Mag-enroll na lang tayo. Magandang umaga, Esteban. Magandang umaga rin po, Mang Raul. Bagong estudyante ba siya? Opo, Mang Raul. Apo po ni Lola Carmina. Apo niya pala. Magandang umaga po. Ako po si Lira. Mag-iingat ka sa lola mo. Po? Bakit po ako mag-iingat sa kanya? Lola ko po siya. Mag-ingat ka dahil masungit ang lola mo. Sige na, mauuna na ako at marami pa akong lilinisin. Sige ho, Mang Raul. Janitor siya rito? Oo, janitor nga siya. Ang weird niya, pero alam mo, parang familiar siya sa akin. Pamilyar? Bago lang siya rito eh. Bago lang? Baka kasi magkakamukha lang naman ng mga matatanda. Teka, hindi ba parang ang tanda na niya masyado para magtrabaho? Ano, curious ka na ba? Naku, Esteban ha, parang kinakabahan na ako dyan. Mamaya ikukwento ko sa iyo pagkatapos natin mag-enroll. Ikinuwento nga sa akin ni Esteban ang tungkol sa nangyari sa lupang pinagtayuan ng eskwelahan. Ang sabi niya sa akin, hirap daw kumuha ang eskwelahan na ito ng janitor o guard kasi dati raw itong pinagtataguan ng mga patay na taong biktima ng isang bantog na aswang. Ang mga taong kinain ng aswang ay siyang mga nagmumulto sa eskwelahan. Kaya kahit na medyo may kalayuan pa ang susunod na eskwelahan mula rito, mas pinipili nila roon. Hindi naman ako naniniwala kay Esteban dahil parang hindi naman totoo ang mga kwento niya. Parang isang simpleng kwentong katatakutan lang sa eskwelahan. Di huwag ka maniwala. Alam mo, gustuin ko mang maniwala, hindi talaga ka panipaliwala eh. At saka, kung may ganyan nga dito, bakit dito ka pa nag-enroll? At sinama mo pa talaga ako? Yun lang. Naniniwala kasi ako na hindi naman nakakapanakit yung mga multo. Mas natatakot ako sa aswang kaysa sa kanila. Naniniwala ka rin sa mga aswang? Talaga bang wala kang alam? O nagmamaang-maangan ka lang? Magtatanong ba ako kung may alam ako? Huwag na nga natin pag-usapan kung kaya mo maniwala. Mas mabuti nga na mawalan ka ng interest tungkol sa kanila. Ha? May sinabi ka ba? Wala. Ang sinasabi ko lang, umuwi na tayo. Baka kailangan ka na ng ate mo sa bahay niyo. Bakit? Aalis pa si Lola sa bahay? Oo eh. Umalis yun ng ganitong oras para pumunta sa Mimanukan. Baka walang kasama ang ate mo kapag umalis siya. Tungkol pala sa pinag-uusapan niyo kanina ni Lola. Talaga bang tungkol lang sa manok ang pinag-uusapan niyo? Ano pa bang dapat namin pag-usapan? Oo, wala. Natanong lang.
Baka lang naman may gusto kang i-share. Ano? Yung tungkol sa manok ba? Gusto mo malaman? Hindi, wala. Tara na nga. Imbis na ituloy ang pagtatanong, minabuti ko na lang na manahimik. Mukhang wala akong makukuhang sagot kay Esteban kung tatanungin ko siya tungkol sa nakakahinalang usapan nila ni Lola. Nang makarating ako sa bahay, naabutan ko ang mag-isa doon si Ate Myla. Tahimik lang siyang nakikinig sa kwento sa radyo habang nagwawali sa sahig. Ate, nandito na po ako. Ay, salamat naman nakauwi ka na. Grabe, ang boring dito sa bahay. Gusto ko sana maglakad-lakad sa labas kaso hindi ko pa kabisado dito, baka maligaw ako. O sige ate, sasamahan kita sa labas. Kumusta ka naman dito nung wala ako? Hindi ka ba inapi ni Lola? Naku, inapi nga. Wala naman akong magawa dahil gano'n na talaga ang ugali niya. Ay, siya nga pala, may binabibigay si Lola sa'yo. Magkapareho yata tayo kasi kinapa ko. Parang bilog na pendant parehas. Ano ba to? Ate, kwintas na may itim na batong pendant. Ay, ang ganda pala. Si Lola talaga? Ang sungit, pero binibigyan pa tayo ng kwintas. Ate, ito yata yung naririnig kong pinag-uusapan ni na Lola at Esteban kanina. Pinag-uusapan? Teka nga, nakinig ka na naman ba sa usapan ng iba? Ate, hindi ko naman sinasadya. Kanina yun, nung dumaan ako sa kusina papuntang kwarto natin para kunin yung tungkod mo. Aksidente ko silang naririnig na nag-uusap. Ano raw ang pinag-uusapan nila? Hindi pa nga masyadong sigurado pero tungkol sa parang mapapahamak si Lola at madadamay tayo kung wala nitong itim na bato. Basta, hindi rin talaga ako sigurado ate. Nakakakaba naman yan, Lira. Ano kayang tinatago sa atin ni Lola? Kung totoo ngang pwedeng mapahamak siya sa kung ano man yung lihim niya sa atin, kailangan nating malaman kasi baka mamaya matuloy nga. Yun nga iniisip ko ate. Gusto mo bang alamin natin? Kung hindi naman delikado, alamin na natin. Sige ate, huwag kang mag-alala at ako na ang bahala. Simula noong araw na yon, palagi ko nang binabantayan ang mga galaw ni Lola Carmina. Ang totoo, nahihirapan akong humanap ng butas sa kanya. Parang normal na lola lang naman siya. Madalas na masungit, naguulyanin at mainitin ang ulo, pero may pakialam pa rin naman. Sa sobrang galing niyang magtago ng lihim, wala akong napansin sa loob ng ilang linggong pagtira namin sa bahay niya. Hanggang sa isang gabi, tuluyan kong napansin ang madalas na ginagawa ni Lola Carmina bago matulog sa gabi. Ate, pansin mo ba? Kahit hindi pa tayo inaantok, bigla na lang tayong nakakatulog kapag nag-aalas 7 na ng gabi. Sa tingin ko, dahil yan sa ginagamit ni Lola Carmina na pampausok. Ha? Anong pampausok? Yung pagsisigan niya ng mga tuyong dahon sa labas tuwing gabi? Oo, nung isang gabi kasi, tinanong ko siya kung bakit hindi pa siya natutulog, alas 6 na ng gabi. Sabi niya nakakatulog na siya ng ganong oras, 'di ba? Ayun, hindi raw siya makatulog ng maayos kaya nagsisiga siya ng mga tuyong dahon tapos hinahaluan niya raw ng insenso para daw umamoy sa buong bahay tsaka humimbing ang tulog niya. Talaga? Gabi-gabi niya nga yung ginagawa. Ngayon ko lang din napansin. Teka ate, sisilipin ko siya sa bintana kasi nagsisimula na naman siya magsiga. Ate, kung pampatulog niya yung pagsisiga, bakit naka-face mask siya? Ha? Talaga? Oo, naka-face mask siya. Hindi mo man lang ba napansin? Nakalimutan mo na ba? Ay oo nga pala, hindi mo nga pala nakikita. Naka-face mask siya, kaya paano niya malalanghap yan? Try kaya natin magtakip ng ilong, no? At bakit naman natin gagawin yan? Para malaman natin kung para sa kanya ba talaga yung pampausok na ginagamit niya o para sa atin. Ang ibig mo bang sabihin sadya niya tayong pinapatulog? Oo ate, kasi pilit ko siyang hinahanapan ng butas pero wala akong makita. Kaya malamang na sa gabi niya ginagawa yung mga kababalaghang ginagawa niya. O sige, kung sa tingin mo yan ang tamang gawin, kumuha ka ng panakip sa ilong. Oo nga, at sisindihan na niya yung mga dahon. Teka, hindi tayo pwede makalanghap ng kaunting amoy. Oh, eto ate, gamitin mo. Pagkatapos niyang magsiga,
Magpapanggap tayong tulog dahil siguradong sisilipin niya tayo rito. Ganun nga ang ginawa namin ni Ate Myla. Nagtakip kami ng ilong habang hinihintay na matapos si Lola Carmina sa ginagawa niya. Ilang minuto rin siyang nagpausok hanggang sa natapos yun at narinig na namin siyang nagbukas ng pinto mula sa labas. Yun na ang sandaling nagpanggap kaming tulog. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko, lalo na nang tumama ang hinala ko na papasok siya sa loob ng kwarto namin para i-check kung tulog na nga kami. At nang masiguro niyang mahimbing na nga ang tulog namin, umalis na siya at isinara ang pinto. Nakalabas na ba si Lola? Opo, ate. Paano yan? Sasama ka ba sa akin? Titingnan ko si Lola sa kwarto niya. Baka maging pabigat lang ako kung sasama ako. Hindi ko rin naman nakikita kaya mas mabuting ikaw na lang. Sige ate, diyan ka lang ha. Sasabihin ko sa'yo kung anong nakita ko. Mag-iingat ka ha. Si Lola lang yun ate. Gusto nga niya tayong protektahan eh. Kaya siguradong hindi niya ako sasaktan kung sakaling mahuli niya man ako. Kahit na, matagal natin hindi nakasama si Lola kaya hindi natin siya ganun kakilala. Kinabahan ako sa paalala ni ate. Pero lakas loob pa rin akong lumabas ng kwarto at dahan-dahang naglakad patungo sa kwarto ni Lola. Madilim ang paligid kaya nahirapan akong maglakad. Sa totoo lang, para lang din akong bulag dahil nga sa pangangapa ko sa dilim. Nagsisituloy ako na hindi ko isinama si ate. Baka mas magaling siyang kumapa sa dilim kaysa sa akin. Ilang beses tumama ang paa ko sa kung ano-anong matigas na bagay at ilang beses kong tiniis ang sakit hanggang sa tuluyan kong marating ang kwarto ni Lola. Swerteng bahagyang nakabukas ang pinto nang makarating ako doon. Gumapang ako palapit at marahang sumilip sa siwang ng pinto at nakita ko si Lola na nakatalikod mula sa direksyon ko. Nakaharap siya sa isang salamin. Sa baba nito ay lamesa na may nakasinding mga kandilang itim. Hindi pa napoproseso ng utak ko kung anong mga kandilang itim na yon. Nakita ko na siyang binuksan ng drawer sa ilalim ng lamesa at saka inilabas ang maliit na manikang kulay itim. Doon na ako kinilabutan, lalo na nang kumuha pa siya ng karayom. Pigil hiningang tinakpan ko ang bibig ko habang nanlalaki ang mga mata ko, lalo na nang marinig ko siyang nagsalita. Mga salitang hindi ko maintindihan, para siyang nagdarasal. Hanggang sa galit na galit niyang pinagtutusok ng karayom ang manika. Paulit-ulit niyang sinasabing, "Mamatay ka na." Doon na ako tuluyang napaatras hanggang sa hindi ko sinasadyang natabig ang isang lamesang pinaglalagyan ng mga abubot ni Lola. Sa pagkataranta ko, tumakbo ako hanggang sa... Lira, bakit gising ka pa? Lola? Anong ginagawa mo at bakit gising ka pa? Oo, wala po. Ano po kasi... gumagawa pa po kasi ako ng assignment kaya gising pa po ako. Ano po kasi? Bakit ka ba nauutal-utal kong magsalita? Lola kasi, ginulat niyo naman po ako. Ang dilim pa naman po. Sana kasi nagbubukas ka ng ilaw. O yan, bukas na. O bakit nasa labas ka ng kwarto kung gumagawa ka ng assignment? Kuha lang po ako ng tubig. Ayaw ko po kasing magising kayo eh. Ay, nakong bata ka. O siya, kumuha ka na ng tubig at ituloy mo na yung assignment mo. Matulog ka na pagkatapos ha. Lumalalim na ang gabi. Sige po, Lola. Sa susunod, magbukas ka ng ilaw para hindi ka madapa. Narinig kong kumalabog ka eh. Sorry po. Kayo po, bakit po gising pa kayo? Madali akong magising kapag may mga gumagalaw sa bahay. Ganun talaga kapag matanda na. Masyadong mababaw ang tulog. Kaya sa susunod mag-ingat-ingat ka. Mabuti pang buksan mo ng ilaw kaysa madapa ka dyan at pag-alalahin mo ko. Sige po, Lola. Pasensya na po. O siya, mauna na ako sa'yo. Patayin mo na lang ang ilaw kapag natapos ka na uminom ng tubig, ha? Imbis na sumagot, napatango na lang ako sa sinabi ni Lola. Hindi ko na magawa pang magsalita dahil sa matinding kaba. Nang umalis na siya, agad akong napahawak sa lamesang katabi ko para suportahan ang sarili ko. Kasi parang babagsak ako sa sobrang panlalambot ng mga tuhod.
Pilit akong naglakad pabalik sa kwarto namin ni ate at nang maisara ko ang pinto, saka ko lang hinayaan ang sarili kong bumagsak sa sahig habang habol ang hiningang pinroseso ang nakita ko. Lira? Lira, ayos ka lang ba? Anong nakita mo? Lira, kumalma ka. Tumingin ka sa akin, Lira. Ate. Si Lola. Dahan-dahan lang. Huwag mong pilitan ang sarili mo. Ate, si Lola. Nangkukulam siya. Nangungulam? Bakit? Ano bang nakita mo? Nakita ko kasing may tinutusok na manikang kulay itim. Tapos panay sabi niya na, mamamatay ka na. Mira, makinig ka sa akin. Huwag muna tayong mag-isip ng masama tungkol sa kanya kasi baka mamaya mali ang hinala mo. Ano yun ate? Hindi pa pangkukulam yun. Basta wag na muna tayong mag-isip ng masama. Bantayan na muna natin siya. Lahat yung mga ginagawa niya. Makahanap pa tayo ng clue sa kung anong ginagawa niya. Ganun yung nakikita ko sa pelikula ate. Wala tayo sa pelikula, Lira. Nasa totoong buhay tayo, okay? Hindi lahat ng mga nakikita natin sa TV totoo, kaya kumalma ka na muna, pwede. Pero paano kung totoo yung hinala ko? Paano kung isa pala talagang mangkukulam si Lola? Hindi ba dapat umalis na tayo rito? Hindi, Lira. Di ba narinig mo nag-uusap sina Lola at Esteban? Di ba, ang sabi mo, binigyan tayo ni Lola nitong itim na batong ginawa niyang kwintas para hindi tayo magantihan? Ano kaya kung may kaugnayan yung ginagawa niya sa mga batong to? At ano namang kaugnayan? Paano kung may kalaban si Lola na pwedeng gumanti pabalik? Kung may kinukulam nga siya, ibig sabihin hindi yun normal na tao. Ay, Diyos ko, Ate Myla. Anong ibig mong sabihin kung ganun? Kung may nilalabanan nga si Lola, baka pwede natin siyang tulungan. Pero paano nga kung normal na tao lang ang kinukulam niya? Di hindi si Lola ang kailangan nating tulungan. Basta kung ano man yun, wag muna tayong magpadalos-dalos. Umakto tayong normal bukas. Mangako ka, Lira, ha? Nangako ako kay Ate Myla na hindi ako magsasalita kay Lola hanggat hindi namin napapatunayan kung ano man ang nakita ko. Pero simula noong gabing yon, nag-iba na ang pakikitungo ko kay Lola Carmina. Hindi ko na kayang magbiro sa kanya. Hindi ko na kayang tingnan siya sa paraan kung paano ko siya tingnan noon. Ilang araw na ganoon ako hanggang sa dumating ang araw ng Biyernes. Habang palabas ako ng eskwelahan pagkatapos ng klase, tumayo ako sa gilid ng gate para hintayin si Esteban na palagi kong kasabay sa pag-uwi. Nang dumating si Mang Raul na nagwawalis ng mga tuyong dahon. Magandang hapon po, Mang Raul. Hindi magandang hapon. Kakaibang nararamdaman ko. Ay, sorry po. Masama po bang pakiramdam nyo? Oo, sobrang sama. Lalo na ngayon. Dapat nagpapahinga kayo. Pwede naman po yata magpaalam sa namamahala nitong school na masama ang pakiramdam nyo. May school clinic din naman po. Ang lola mo, napansin mo bang may kakaiba siyang ginagawa? Ha? Bakit po napunta sa lolang usapan? Alam mo bang usap-usapan na ang lola mo ay isang mangkukulam? Dapat kayong mag-ingat sa kanya. Kahit na mga apo niya kayo, wala siyang sinasanto. Mang Raul, huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Huwag niyo naman po akong tinatakot. Hindi kita tinatakot. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ngayong gabi ay may papatayin ang lola mo. Ha? Mang Raul, ano ba kayo? Maniwala ka sa akin. Pigilan mo siya. Pigilan mo ang lola mo. Mang Raul, ano po bang mga pinagsasabi niyo kay Lira? Sinasabi ko lang sa kanya ang dapat niyang malaman. Huwag niyo na pong lalapitan ulit si Lira o isusumbong ko po kayo sa principal at mawawalan kayo ng trabaho. Lira, tara na. Halika na. Esteban, teka! Halika na, umuwi na tayo. Esteban, teka lang sandali. O bakit? Huwag mong sabihing naniniwala ka sa mga sinabi ni Mang Raul. Kasi, ang totoo niyan, may nakita ako. Si Lola, nakita ko siya may tinutusok na itim na manika. Nung isang gabi, baka kasi... Hindi ganong klaseng tao si Lola Carmina.
Mas mahaba ang panahon na nakasama ko siya kaysa sa inyo, no? Kaya pakiusap, mas maniwala ka sa akin kaysa kay Mang Raul. Pero... O ito, kwintas, isuot mo. Lola mo ang gumawa niyan para protektahan kayo ng ate mo. Protektahan saan? Basta Lira, basta. Hindi masamang tao ang lola mo. Kung ano man yung hindi mo alam, wag mo nang alamin. Pinoprotektahan ka lang ng lola mo mula sa mga bagay na makakasama sa'yo at sa ate mo. Nang sabihin yun sa akin ni Esteban, mas lalong tumindi ang ebidensya na talagang may tinatago si Lola. Mas lalo lang ding tumindi ang pagka-curious ko sa kung ano man ang lihim na yon. At imbis na sundin ang payo ni Esteban na wag nang alamin, para bang mas may nagtulak pa sa akin para mangalap ng impormasyon. Pagdating ko sa bahay, naabutan ko si Lola Carmina at Ate Myla na abala sa paggawa ng turon. Si Ate Myla ang matyagang nagbabalot ng saging habang si Lola Carmina ang nagluluto nito. Nandito na po ako, Lola, Ate. Oh, mabutit nakauwi ka na. Paluto na tong unang batch ng turon na niluluto ko. Mauna ka na magmerienda. Alam kong pagod ka sa eskwelahan eh. Ano pong meron at ang dami niyong nilutong turon? Pupunta kami sa may koprahan mamaya para ipamigay yung mga turon na ito. Nangungopra na sila at ito raw ang pasasalamat ni Myla sa mga tao ron. Hindi naman ako nagsuggest nito, Lola, ikaw. Ang benta. Ipaayos natin ng mga mata mo, Myla. Nasabi niyo na ba sa nanay at tatay ninyo? Hindi pa po, Lola. Hindi po kaya magalit sila kasi gagamitin niyo yung perang para sa inyo sa mga mata ko. Nako, wala akong pakialam kung magalit man ang nanay at tatay ninyo. Basta gagamitin natin ang pera para sa mga mata mo. Maraming salamat po talaga, Lola. Pwede po bang malaman kung anong kapalit kung sakaling naoperahan ng mga mata ni Ate Myla? Ano ka mo? Narinig niyo naman po, malaking halaga ang operasyon sa mata ni ate. Hindi niyo naman po aaksayahin ng pera niyo kung walang kapalit, diba? Lira, bakit ganyan ka kung magtanong? Ano ka ba? Apo, ilang araw ko nang napapansin na ilag ka sa akin ha. Ano bang nangyayari sa'yo? May galit ka ba sa akin? Dahil sa pagiging masungit ko? Apo, hindi ko naman sinasadyang maging masungit. May mga pagkakataon lang talaga na ganun ako. Alam mo naman kapag tumatanda na. Hindi naman po ako nagagalit. Nagtatanong lang naman po. Kasi ayoko umasa na walang kapalit ang gagawin mo para kay Ate Myla. Walang kapalit, Lira. Gusto kong tulungan ang ate mo dahil apo ko siya. Malinaw po kung ganun. Sige po, pupunta po muna ako sa kwarto para magbihis. Bumalik ka para sa turon at samahan mo rin kami sa pagpunta namin sa koprahan. Opo, babalik po ako dyan. Alam kong mali ang ginawa ko nang itanong ko yon. Pero kasi hindi napigilan ng dila ko. Lalo na ngayon na alam kong may nangyayaring kakaiba at hindi yon basta-basta. Pinaghihinalaang mangkukulam ang lola ko, kaya dapat talagang mag-alala ko. Nang matapos akong magbihis, bumalik ako sa kusina para tulungan sila at magmerienda. Pagkatapos ay dinalhan namin ang mga tauhan ni Lola Carmina sa koprahan para pagmeriendahin sila. Nakausap ko ang ilan sa mga tauhan niya at halos lahat nababaitan naman kay Lola. Yun nga lang, may kakaibang ugali daw si Lola na kapag nagalit ito, hindi mo magugustuhang kalabanin. Ewan ko ba, pero pati yun ay pinaghihinalaan ko. Hanggang sa sumapit na ang gabi at kami na lang ni Ate Myla ang nasa kwarto. Ate, yung matandang lalaking janitor dun sa school namin, pinalaan niya ako. Ang sabi niya, mag-ingat daw tayo kay Lola, na isa siyang mangkukulam. Lira, sa tingin ko nagkakamali lang tayo. Nakita mo naman kung gaano kabait si Lola, di ba? Kahit na madalas siyang masungit, hindi niya magagawang mangulam. Eh kung ganun, bakit sinabi sa akin yun ng janitor sa school namin? Hindi ko alam. Basta alam ko at sigurado ako na hindi masama ang lola natin. Dahil lang ipapaayos niya yung mga mata mo, mabait na siya, ganon. Hindi yun ganun, Lira. Alam mong simula nang mawalan ako ng paningin, pandam ako na ang ginagamit ko sa lahat ng bagay at ramdam ko na hindi masama si Lola. Kaya please, huwag ka nang maghinala ng ganyan sa kanya. Kung ano man ang tinatago niya, sa kanya na yun. Huwag na nating piliting alamin. Ewan ko sa'yo ate.
Bahala ka sa kung anong gusto mong paniwalaan. Basta ako, itutuloy ko kung ano man ang ginagawa kong pag-alam sa ginagawa ni Lola. Nakiusap na ako sa iyo, Lira. Pero kung ipipilit mo pa rin ang gusto mo, bahala ka. Basta kung alam mong mapapahamak ka na, huwag mo nang ituloy. Noong gabing yon, muling nagsindi ng pampausok si Lola Carmina. Pero imbis na magtakip ng ilong, hinayaan kong sarili ko na lamunin ng antok dahil gusto ko na munang mawala lahat ng iniisip ko. Pero imbis na makatulog ng payapa, napanaginipan ko ang aksidenteng nangyari sa amin ni ate, 1 taon nang nakalipas. Nagkita kami ni Ate Myla matapos ang unang araw ng klase. Napag-usapan kasi naming kakain kami sa isang bagong bukas na fast food restaurant na malapit lang din sa eskwelahan namin dahil 18th birthday niya. Lunes kasi yon at balak naming opisyal na i-celebrate yon kapag walang pasok sa trabaho sila inay at itay. At kapag wala rin kaming pasok sa eskwelahan. Pero habang patawid kami papunta sa kabilang parte ng kalsada kung saan ang fast food restaurant, may isang matandang lalaking lumapit sa amin. Nanlilimos siya, kaya binigyan siya ni Ate Myla ng pera pero imbis na magpasalamat, galit siya nitong itinulak. Nasa lukusan na si ate pero muling inulit ng matanda ang pagtulak at sa pagkakataong yon, tuluyan na kaming tumilapon. Sa sobrang lakas ng pagkakatulak niya sa amin, tumalsik ako sa may poste pero si Ate Myla, minalas siya na napuntahan niya ay ang gitna ng kalsada. Lira? Lira, gumising ka! Lira! Ha? Ate? Pinabangungot ka. Ayos ka lang ba? Ano, gusto mo ba ng tubig? Ayos lang po ako, ate. Nanaginip lang ako ng hindi maganda. Ay, sa kakaisip mo yan ng hindi maganda kaya pinabangungot ka eh. Ang mabuti pa, bumangon na tayo para matulungan natin si Lola sa pag-aasikaso ng almusal tsaka sa pagwawalis ng bakuran. Halika, tutulungan kita. Sige po, ate. Tara na, siguradong gising na si Lola. Narinig ko kanina na nagbukas na siya ng pinto eh. Sige, ate. Kukunin ko na muna ang tungkod mo. Nasa akin na. Kaya wag mo nang alalahanin. Teka lang, nasan si Lola? Bakit? Wala ba siya? Wala, ate. Nandito na tayo sa kusina at wala siya. Ni wala pa nga sinaing. Tingnan kaya natin sa kwarto niya. Tara, ate. O sige, tara na. Lola? Lola Carmina? Anong nangyari sa'yo? Hindi dapat ito nangyayari. Mali ang nangyayari. Maling-mali. Lola, ano po ba nangyayari sa inyo? Saan po ba kayo nanggaling? May nabiktima na ulit ang bantog na aswang. Nagawa na naman niya akong takasan. Lola, anong aswang pong sinasabi niyo? Hindi ko po maintindihan. Nakabalik na siya. Kailangan ko siyang pigilan. Lola, ano po ba talaga nangyayari? Lola! Mag-ingat kayo. Gagantihan niya ako. Diyos ko! Lola Carmina! Lira? Anong nangyari? Bakit may bumagsak? Lira! Pareho kaming nataranta nang bigla na lamang hinimatay si Lola Carmina. Pareho naming hindi inaasahan ang nangyari at ang tanging nagawa ko lang ay ang lumabas para tawagin si Esteban. Pero nang lumabas ako, nalaman ko kung ano ang ikinatataranta ni Lola. Yon ay ang pagkamatay ng isa sa mga kapitbahay naming dalaga. Gusto ko mang makiusyoso at alamin ang nangyari, hindi yon ang inuna ko. Mas inuna kong tawagin si Esteban dahil kailangan din ng tulong ni Lola. Mabuti na lang naabutan ko siya sa bahay nila kaya kaagad niya naman akong nasamahan. Nang makarating siya sa bahay namin, tinulungan niya kaming dalhin si Lola sa kwarto niya at ihiga ito sa kama. At saka namin sinabi sa kanya ang mga nangyari bago siya nawala ng malay. Esteban, alam kong alam mo kung ano ang tinatago ni Lola. Narinig ko kayo nag-uusap. Sigurado ko ron. Kaya pakiusap, sabihin mo na. Lira, hindi dapat ako magsabi niyan kundi ang lola mo. Pero paano? Hihintayin pa ba nating mapahamak siya bago niya sabihin? Kanina, yung sinasabi niyang aswang. Yung aswang. Ano pang aswang? Nana, ang bantog na aswang sa baryo natin, Lira. Yun ang sinasabi ni Lola Carmina. Totoo bang aswang?
Pwede bang diretsahin mo na lang kami? Ay, hindi. Sagutin mo lang ang tanong kong to. Mangkukulam ba si Lola? Esteban, bakit hindi ka makasagot? Tungkol dyan, kasi, Sagutin mo ako, Esteban. oo, isa nga mangkukulam ang lola nyo. Pero hindi siya masamang mangkukulam. Maniwala kayo sa akin, mabait siya. At kailan pa naging mabait ang mga mangkukulam, Esteban? Huwag mo nga kaming niloloko. Nagsasabi ako ng totoo. Sige, kung mabait siya, paano may papaliwanag sa akin yung nakita ko? Nagdadasal si Lola dito sa harap ng salamin habang may nakasinding kulay itim na kandila. Sinasaksak niya ng malaking karayom ang kulay na itim na manika. Paulit-ulit niyang sinasabing, mamatay ka na, mamatay ka na. Sige, sabihin mo sa akin kung hindi ba masama ang kumulam. Yung namatay, kinulam ba siya ni Lola, ha? Lira, makinig ka na muna sa akin. Ipapaliwanag ko sa'yo. Ipapaliwanag o magdadahilan? Lira, ano ba? Hayaan mo na muna siya magpaliwanag. Ate kasi Hindi tayo makakakuha ng sagot kung yung lahat ng mga hinala mo ang gusto mo lang marinig na sagot. Ate, sorry po. Pakinggan natin si Esteban. Huminahon ka na muna, ha? Esteban, pwede bang ipaliwanag mo sa amin kung anong totoo? Hindi ko alam kung tama bang sabihin ko sa inyo. Lalo na at gusto ng lola nyo ay ilihim ko ang lahat ng to hanggang sa makakaya niya. Pero sa tingin ko tama ka, Lira. Hindi pwedeng ilihim lang to hanggang sa kung anong mangyari sa kanya. Si Lola Carmina, may kalaban siyang isang bandog na aswang. Sa tinagal-tagal niya bilang isang puting mangkukulam, yung bandog na aswang lang na yun ang hindi niya mapatay-patay. Ilang dekada na niyang tinutuntun yung aswang na yun, pero hanggang ngayon, wala pa rin talaga. At yun na nga, nakarating na siya ulit sa baryo natin. Teka nga, bakit niya ba kinakalaban ng mga aswang na yon? Dahil ang aswang na yun, ang kumuha sa buhay ng lolo nyo. Alam ba to ni nanay? Oo, alam ng nanay nyo. Bukod kila nanay, may isa pa bang nakakaalam? Wala na. Ang baryong to, hindi nila alam na mangkukulam si Lola Carmina bukod sa akin. Dahil apo ako ng manunugis na kaibigan ni Lola. Pero namatay na ang lola ko, kaya wala na siyang maaasahang tutulong sa kanya. Hindi ba pwedeng pabayaan na lang ni Lola yung aswang na yon? Hindi magagawa ni Lola Carmina na pabayaan lang ang aswang. Masyado ng maraming buhay ang binawi ng bantog na aswang na yun, kaya hindi papayag ang lola nyo na hayaan na lang siya. Kung ganun, may magagawa ba kami para makatulong? Ate, anong tulong sinasabi mo dyan? Gusto kong tumulong. Gusto kong mahuli yung aswang na yan para matapos ng paghihirap ni Lola Carmina. Kanina, nakita ko siya na para bang pagod na pagod siya sa ganong klaseng eksena na parang paulit-ulit na lang. Kung ganun, anong may tutulong mo sa kanya, Myla? Hindi naman sa minamaliit kita, pero alam mo kung anong sitwasyon mo. Myla, bulag ka. May tutulong si Myla. Ano ho? Teka, Lola Carmina, gising na po pala kayo. Huwag po muna kayong bumangon. May gana po muna kayo. Ayos lang ako. Kailangan ko nang sabihin ito sa apo ko dahil unti-unti na akong nauubusan ng oras. Apo, naalala mo pa ba yung araw na nagising ka matapos ang aksidente? Yung panaginip mo tungkol sa akin at sa pagkausap ko sa'yo. Teka lang po. Paano niyo po nalaman yung tungkol sa panaginip ko? Oo nga po. Sa akin lang sinabi ni aten tungkol sa panaginip niyang dinadasalan mo siya at ang tungkod niya. Kasi hindi lang yun basta isang simpleng panaginip. Ang nangyaring yun ay totoo. Dinasalan ko ang tungkod ni Myla para palagi siya nitong gabayan at itago mula sa aswang na gustong manakit sa akin. Lalo na at ang ate mo'y espesyal. Nagsisi ako na hindi ko kaagad nalamang sa kanya ko naipasa ang kakayahan na meron ako. Ano pong minana ko? Hindi ko po maintindihan, Lola. Ikaw ang nakapagmana ng pagiging mangkukulam ko, Myla. Hindi mo ba nararamdaman? Wala ka bang nararamdamang kakaiba? Tulad po ba ng lakas ng pakiramdam? Pero parang normal lang naman po yata yun. Akin ang tungkod mo. Heto po. Teka Lola. Ano pong ginawa niyo sa tungkod ko? Aray ko, ang sakit ng ulo ko. Napahiyaw ako nang bigla na lamang bumagsak sa sahig si Ate Myla. Hinimatay siya, na labis na ikinataranta ko. Pero si Lola Carmina,
Parang normal lang sa kanya ang nangyari. Inutusan niya lang kami na buhatin si Ate Myla at ihiga sa kama katabi niya. Lola, ano pong nangyari kay ate? Huwag kang mag-alala. Parte yan ng proseso para maibalik ang kapangyarihang itinago ko sa kanya. Lira, nung araw ng aksidente ng ate mo, yon ang ika-18 kaarawan niya, hindi ba? Yon din ang araw kung kailan tuluyan ang lumabas ang kapangyarihan niya. Pero hindi niya yon naramdaman dahil sa dasal ko sa kanya at sa tungkod na bigay ko sa kanya. Yung araw ding yon, dinalaw kayo ng bantog na aswang na kaaway ko. Ang aswang na yon, siyang nagtangka sa buhay ninyo. Teka, si Mang Raul! Lira, anong kinalaman niya rito? Si Mang Raul! Siya yung janitor sa school namin. Sinasabi ko na nga ba? Matagal ko nang napapansin na parang may kahawig siya eh. Si Mang Raul yun! Siya yung tumulak sa amin ni Ate Myla. Una pa lang, pamilyar na sa akin ang mukha ni Mang Raul. Pero pinagsasawalang bahala ko lang yun. Lola Carmina, si Mang Raul ang aswang. Siya talaga. Sinabi niya rin kahapon na may mamamatay. Ginawa niya siguro yun para linlangin ako. Pilit niya sinasabi sa akin na mangkukulam ka, na dapat mag-ingat kami sa'yo. Kung ganun, nasaan ang Raul na sinasabi mo? Nasa school po. Pupuntahan natin siya. Pero Lola, naimatay lang po kayo kanina. Hindi po pwedeng magpadalos-dalos ka at pumunta ron. Hindi pwedeng ipagpaliban pa ang mga nangyayari. Kailangan kong puntahan si... Aray ko! Lola, huwag niyo pong pilitin ang sarili niyo. Ang mabuti pa, ako na lang ang pupunta. Sasamahan na lang ako ni Esteban. Hindi pwede. Baka mapahamak ka. Ako na pong bahala. Di ba aswang siya? Magdadala na lang po ako ng asin at bawang. Ako na lang pong papatay sa kanya. Kung ganun lang yun kadali, di sana napatay ko na siya. Pero hindi. Hindi sa ganyang paraan mo ako matutulungan. Ganito ang gagawin ninyo. Alam din pala ni Esteban at Lola Carmina na pwedeng bumalik ang bantog na aswang sa eskwelahan kung saan doon tinatago ng aswang ang mga biktima niya. Kaya doon niya kami pinag-enroll kahit na nakakatakot. Ika nga, ang kriminal ay laging bumabalik sa pinangyarihan ng krimen. Matapos ipaliwanag ni Lola ang lahat, inexplain niya naman sa amin ang dapat kong gawin. Sinabi niya rin sa akin ang purpose kaya doon niya kami pinapasok. Lola, nakakatampo po kayo. Kung si Ate Myla pinoprotektahan nyo, ako ginawa niyong pain sa aswang. Grabe po kayo ah. Hindi ka rin naman niya mabibiktima dahil malakas ang binigay ko sa iyong itim na bato. Ginawa ko lang yon para mahuli ko na siya. Ginawa niyo pa akong pain. Oo na. At pasensya na sa nagawa ko, Apo. Ikaw rin kasing pinakamadaling gamiting pain eh. Lola, ngayon lang kita narinig na tumawa ng ganyan. At paanong ako ang madaling gamitin? Madali ka kasing mauto. Pero Apo, napakalaki ng tulong mo. At salamat dahil naniwala ka kaagad sa akin kahit na pinaghinalaan mong masama ako. Malaki ang tiwala ko sa iyo ngayon. Galingan mong umarte ha. Gusto kong mapaniwala mo siyang naniniwala ka sa kanya. Oo na po, kahit utu-utu ako. Huwag kang mag-alala. Babawi ako sa iyo, Apo. Kahit walang pasok, kaagad kaming pumunta sa school para makausap si Mang Raul. Pero pagdating namin doon, hindi kami pinayagan ng guard na pumasok. Kung kaya wala kaming magawa, kundi ang maghintay sa paglabas niya. Hindi namin alam kung ilang oras kaming naghintay sa labas para lang makausap siya hanggang sa tuluyan na nga siyang lumabas ng gate habang may bit-bit na mga basura. Galingan mo siyang huliin sa bibig, Lira. Kailangan natin siyang maloko tulad ng plano natin. Sa tingin mo ba maniniwala siya sa akin? Na-practice naman natin kung ano yung sasabihin mo, di ba? Lalapitan mo siya. Ipapakita mong maniniwala ka sa mga sinasabi niya sa'yo kahapon. Pagkatapos, ipapasama mo siya sa'yo papunta sa bahay niyo. Oo, natatandaan ko ang lahat. Pero ewan ko ba? O bakit? May masakit ba sa'yo? Parang may kakaiba eh. Huwag na kaya muna. Pwede sigurong bukas na lang para natural na magkikita kami. Hindi na natin pwedeng ipagpaliban to, Lira. Kailangan na natin siya mapatay.
O sige, ito na. Pupuntahan ko na siya. Bilisan mo at baka pumasok na siya ulit sa loob ng school. Humugot na muna ako ng malalim na hininga bago ko tuluyang lumabas mula sa pinagtataguan naming dalawa. Pagkatapos ay lakas loob akong tumakbo patungo sa direksyon ni Mang Raul. Mang Raul! Mang Raul! Lira, anong ginagawa mo rito? Bakit parang natataranta ka? Mang Raul, narinig niyo po ba ang balita? Anong balita? Yung tungkol po sa sinabi niyo kahapon na may mamamatay. Meron niya po talagang namatay. Tama po kayo. Lira, hindi kita maintindihan. Nagkausap ba tayo kahapon? Nag-usap po tayo. Ang sabi niyo nga po. Anong sabi ko? Lira, baka nagkakamali ka lang. Alam kong natatakot ka na may namatay dito sa baryo natin, pero huwag kang mag-alala. Mauhuli rin kung sino ang salarin. Mang Raul, ano pong sinasabi niyo? Paanong hindi niyo po alam? Hindi ko talaga matandaan na nag-usap tayo. Pasensya na. Mang Raul, teka lang. Mang Raul! Lira, huwag mo na siyang habulin. Hindi niya raw matandaan ang pinag-uusapan namin. Paano nangyari yun? Sigurado ako natatandaan niya, Lira. Nagpapanggap lang siya na hindi niya alam. At bakit naman siya magpapanggap? Dahil baka nakatunog na siya. Wala namang pwede magsabi sa kanya ng pinag-uusapan namin. Kaya paanong nakatunog siya? Huwag ka mag-alala. Mahuhuli rin natin siya. Tara na at bumalik na tayo sa bahay niyo. Sigurado, hindi talaga ngayon ang tamang panahon para mapatay siya. Hindi ko alam kung bakit parang nag-iba ang tono ng pananalita ni Esteban. Kanina habang inaabangan namin si Mang Raul na lumabas, hindi siya ganyan. Galit siya at gusto niyang mapatay namin si Mang Raul sa lalong madaling panahon. Pero ngayon, kakaiba siya. Habang pabalik kami sa bahay namin, hindi ako kumikibo. Pinapakiramdaman ko ang galaw ni Esteban, pero wala naman siyang ginagawang masama, kaya nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa bahay. Pero nang nasa pinto na kami, napahinto siyang bigla. Esteban, tara sa loob. Siguro ikaw na lang ang pumasok. Kailangan ko na munang umuwi. Pero bakit? Kailangan natin magsabi kay Lola Carmina. Sabihin mo kay Lola Carmina, magpunta siya sa kuprahan. Doon kami mag-uusap. Bakit kailangan sa kuprahan pa? Esteban, ano ba nangyayari? Bitiwan mo ako! Ang kamay mo, umusok. Teka, hindi na ikaw si Esteban. Huli na nang madiskubre ko ang nangyayari kay Esteban. Marahas niya akong tinulak palayo na naging dahilan para bumagsak ako sa sahig. Mabilis na kumaripa siya ng takbo palayo sa akin. Kahit natataranta, mabilis akong tumayo mula sa lupang pinagbagsakan ko at tumakbo papasok ng bahay. Lola Carmina! Ate Myla! Si Esteban! Lira, anong nangyari? Lola, si Esteban po. Mukhang naging siya na ang bantog na aswang. Hindi ko maintindihan na po paanong naging aswang si Esteban. Isa siyang malulugis. Hindi po, Lola. Sa tingin ko, multo siya. Multo yung aswang at sumapi siya sa mga tao. Sumapi siya kay Esteban. Imposibleng makapanakit pa siya kung multo na siya. Imposible rin na kakain pa siya ng tao tulad ng ginawa niya sa buntis kung patay na siya. Kung ganon, ano pong nangyayari kay Esteban? Paano nasapian siya ng aswang? Hindi siya sinapian. Kinokontrol siya ng aswang. Kaya pala nahirapan akong tuntunin siya. Dahil sa loob ng maraming taon, gumagamit siya ng ibang katawan para kumain. Isa siyang aswang na mangkukulam. Lola, kung ganon, anong gagawin natin? Baka masaktan si Esteban habang kinokontrol siya ng aswang. Si Myla ang makakakita sa kanya. Hindi ko na kaya ito, Lira. Masyado nang matanda ang katawan ko. Puntahan natin ang ate mo. Lola, ano pong kailangan kong gawin para mahuli siya? Parang ako ang bulag sa mga sinabi ni Lola Carmina na dapat gawin ni Ate Myla. Ni sa panaginip, hindi ko naisip na lalaban kami sa isang aswang. At hindi lang siya isang simpleng aswang dahil may kapangyarihan siya. Isang kapangyarihan na hindi ko sigurado kung kakayanin ba ng bulag na gaya ni Ate Myla. Naghanda kami. Muling dinasalan ni Lola Carmina ang tungkod ng ate ko habang ako naman ay binigyan niya ng bag na may lamang mga gamit para patayin ang aswang. Lira,
Siguraduhin mo na ligtas ang Ate Myla mo. Malakas man ang pandama niya, kailangan niya pa rin ng mga mata. At ikaw ang tutulong sa kanya para makakita siya. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Ako na pong bahala sa kanya. Pero sigurado po ba kayong lumabas ng kakayahan ni ate? Na kaya niya maramdaman kung nasaan ang aswang? Oo, siguradong sigurado ako. Pero Lola, parang normal lang naman pong nararamdaman ko. Wala pa akong nararamdaman kakaiba sa katawan ko. Hindi mo pa yan mararamdaman sa ngayon. Pero mamaya, kapag kaharap mo ng aswang, sigurado akong lalabas din ang kakayahan mo. Magtiwala lang kayo sa sinasabi ko. O siya, simulan na natin. Ako nang bahala kay Esteban. Pupuntahan ko siya. Kayo ng ate mo, pumunta kayo sa eskwelahan. Doon ang tirahan niya. Nakita ko yun sa pangitain ko, Lira. Bumabalik-balik pa rin siya sa lugar kung saan niya tinatago ang mga bangkay. Sige ho, Lola. Pupuntahan po namin. Mag-ingat kayong dalawa, ha? Susunod ako sa oras na matanggal na kay Esteban ang ginagamit sa kanya ng aswang na yon para mapasunod siya. Gabi na nang lumabas kami ng bahay. Tamang-tama lang daw na oras kung kailan lumalabas ang aswang na kalaban ni Lola Carmina. Sa totoo lang, kabado ako sa gagawin namin, kaya tahimik ako habang papunta kami ni Ate Myla sa eskwelahan. Hindi ako makaimik dahil sa kakaisip kung ano ang posibleng mangyari sa oras na naroon na kami. Paano kung matalo kami? Paano kung gawin kaming hapunan ng aswang? Lira, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, ate. Huwag kang mag-alala. Nararamdaman kong kinakabahan ka eh. Natural lang naman sigurong kabahan, ate. Hindi naman tayo eksperto sa pakikipaglaban sa aswang. Tapos yung kakayahang sinasabi ni Lola, hindi pa tayo sigurado kung meron ka nga ba talaga. Lira, tumingin ka sa akin. Nakatingin ka na ba? Oo, ate. Tumingin ka sa mga mata ko kahit na hindi kita nakikita. Lira, kaya natin to ha? Alam ko na kinakabahan ka, pero kailangan natin gawin to. Hindi lang para sa kapakanan ni Lola, pero pati na rin sa mga taong pwede niyang mabiktima kung hindi pa natin siya mapapatay. Oo, ate. Kakayanan natin to. Nandito na tayo. Hindi na tayo pwedeng umatras pa. Halika na. Teka lang, ate. Paano mo nalaman na nandito na tayo? Naririnig kong malakas na paghilik ng guard. Hindi mo ba naririnig? Ano? Wala pa naman tayo sa gate. Basta naririnig ko siya. Halika na habang di pa siya nagigising. Teka lang, ate. Huwag mo akong iwanan. Napahanga ako ng pagdating namin sa gate. Tulog na tulog nga ang guard at naghihilik pa. At dahil nga masarap ang tulog niya, nagawa naming kunin ang susi para buksan ang gate. Sa totoo lang, nakakapagtaka nga na hindi yung guard ang unang biniktima ng aswang. Pagpasok namin sa loob, masyadong madilim. Tanging ang buwan lang ang nagsisilbing liwanag. Ate Myla, hindi ko makita ng maayos ang paligid. Ayos lang, nakikita ko naman. Ano? Paano mo nakikita, ate? Hindi ko rin alam, Lira. Ang lakas ng pakiramdam ko. Sa sobrang lakas nga. Parang nakikita ko ng mga nasa paligid. Dito sa kaliwa, may building na malaki. At dito naman sa may kanan, nandito naman yung court. Wow, ang galing! Paano mo nagagawa yan? Siguro ito yung kakayahan na sinasabi ni Lola Carmina. Yung kakayahang makakita gamit ang pandama. Teka, huwag kang maingay. Ha? Bakit, ate? Huwag kang maingay. May naririnig akong kaluskos. Tunog na para bang kumakain. Kumakain? Ate, hindi kaya... Tara, susundan ko yung tunog. Sumunod ka sa akin ha. Tsaka ilabas mo na rin yung flashlight. Pati na rin yung buntot pagi na binigay ni Lola. Kaagad kong sinunod si Ate Myla habang inilalabas ang buntot pagi na ipinabaon sa amin ni Lola Carmina. Pagkatapos ay naglabas din ako ng flashlight. Pero hindi ako pinayagan ni ate na buksan yon kahit na sobrang dilim. Para akong bulag habang naglalakad kami ng dire-diretso. Takot ako, pero nagtiwala ako kay ate habang mahigpit na nakahawak sa kamay niya. Hanggang sa huminto kami sa paglalakad. Kaagad na gumuhit sa ilong ko ang amoy ng nabubulok na patay. Ang sakit sa ilong ng amoy kaya ang nagawa ko na lang ay takpan ang ilong ko. Magtatanong sana ako kay Ate Myla kung nasaan kami, pero agad niyang tinakpan ang bibig ko saka kami naupo sa gilid. Naramdaman ko na lang na lumapad ang likod ko sa pader, kasunod nun
ay may narinig akong naglalakad. Yung lakad niya parang basa ang suot niyang tsinelas o sapatos pero may pagkamalagkit ang inaapakan niya. Naririnig ko rin ang malalim nitong paghinga, parang halimaw. Nagtataasa ng mga balahibo ko. Naninikip din pati ang dibdib ko pero pilit kong pinakakalma ang sarili ko. Hindi ako pwedeng magpatalo sa takot na nararamdaman ko. Kailangan namin siyang labanan. May nakapasok. Sino yan? Alam ko na. Ikaw ba yan, David? Di ba ang sabi ko sa'yo, huwag mo na akong tignan dito. Doon ka na sa guardhouse kung ayaw mong sumuka ulit, David! Nangatalang labi ko habang pilit na nilalabanan ang takot. Hanggang sa nakarinig ako ng malakas na lagatok na tila latigo. Mas diniinan ko ang pagtatakip ko sa bibig ko lalo na nang muling may lumagatok. Doon ko lang napagtanto kung ano yun. Yung buntot pagi na hawak ni Ate Myla. Ang sakit ng mga mata ko! Ang sakit! Saan ang galing yun? Hanapin mo ako kung kaya mo, aswang! Teka, sino yun? Ako ang tatapos sa'yo! Naaamoy kita. Hindi lang ikaw. May kasama ka. Wala akong kasama, ako lang. Hetong sa'yo! Lintik. Talagang pinupuntirya mo ang mga mata ko, ha? Hindi ko nakikita kung ano man ang nangyayari sa paligid. Pero alam ko na naglalaban silang dalawa. Naririnig ko kung paano umatungal ang aswang sa tuwing tatamaan siya ng buntot pagi. Naririnig ko rin ang mga daing ni Ate Myla sa tuwing siya naman ang natatamaan. Hanggang sa nakarinig ako ng marahas na kalabog kasunod ng hiyaw ni Ate Myla. Yun na ang pagkakataon na binuksan ko ang flashlight. Kaagad na namilog ang mga mata ko nang makita ko ang itsura ng aswang na kalaban ni Ate Myla. Mahaba ang magulo niyang buhok, kulay pula ang mga mata niya at itim ang buong katawan. Ang mga kuko niya mahahaba, habang ang bibig niya ay puno ng dugo. Nanginginig na naibagsak ko ang flashlight kasunod ng pagsugod niya sa akin. Para akong tangang napapikit ng mariin imbis na lumaban. Pero bago pa man niya ako masaktan, narinig kong napahiyaw siya sa sakit sa mismong harap ng mukha ko. Lira, umayos ka! Tapangan mong sarili mo! Huwag kang magpapalamon sa takot! Pero ate... Kumuha ka ng bawang, dalian mo! Idikit mo sa mga mata niya! Ang sakit! Ate! Sinasakal niya ako! Bitiwan mo kapatid ko! Hindi niyo ako matatalo. Hindi ako matatalo ng mga batang katulad ninyo. Ilang beses na hinampas ni Ate Myla ng buntot pagi ang aswang. Umuusok na ang likod nito pero hindi niya yon ininda. Patuloy niya lang akong sinasakal kahit na maging ang kanyang mga kamay ay umuusok na dahil sa nahahawakan niya ang kwintas na ibinigay sa akin ng lola ko. Akala ko matatapos ng buhay ko. Halos nauubos na ang hininga ko nang makita kong itinali ni Ate Myla ang buntot pagi sa leeg ng aswang. Nabitiwan ng aswang ang leeg ko at pilit na kumawala sa pagkakasakal sa buntot pagi. Kaagad akong umubo kasunod ng paghabol ko ng hininga ko. Tumakbo ka na, Lira! Iligtas mo ng sarili mo! Hindi ate! Hindi kita iwanan! Bilisan mo! Hindi kita iwanan! Tutulungan kita! Habang abala pa siya sa pagsakal sa aswang, kumuha naman ako ng asin sa bag na dala ko. Puno yun ng asin at bawang pero halos hindi ko magamit kanina dahil sa tindi ng takot. Pero ngayon, nawala na ang lahat ng takot na nararamdaman ko. Tuluyan na akong nagkaroon ng lakas ng loob para lumaban. Kaagad kong isinaboy sa aswang ang isang plastik na asin. Agad namang nalapnos ang balat niya, kasabay ng paghiyaw niya dahil sa matinding sakit. Unti-unti na siyang nanghihina. Napalhod na siya sa sahig pero hindi nagtagal. Bigla na lang nagpatay-sindi ang flashlight na nasa sahig. At nang mamatay yon, nagulat ako nang may humila sa kwintas na pangontra ko sa aswang. Ate Myla, may iba pang nandito. May humugot sa kwintas ko. Marami sila, Lira. Pero hindi sila aswang. Mga tao sila na inuutusan ni Mang Raul gamit ang isip niya para mapasunod silang lahat.
Hindi ko sila makita na maayos, ate. Teka, si Mang Raul. Si Mang Raul, nasa na siya? Ate, ano pong ibig mo sabihin? Nasaan na siya? Nawala siyang bigla. Hahanapin ko siya. Kayang-kaya mo ng mga taong yan. Pero Ate Myla. Wala akong nagawa. Lalo na nang muling naging maayos ang flashlight at nakita ko nga kung gaano sila karami. Kasama na roon ang guard na patulog-tulog lang kanina. Hindi ko alam kung paano sila lalabanan. Hindi ko naman kasi sila pwedeng gamitan ng buntot pagi o kahit na kung anong pwedeng makapatay sa kanila dahil mga tao sila. Kaya ang tanging nagawa ko na lang ay umatras ng umatras hanggang sa may isa sa kanila na bumagsak. Lira, nandito na ako. Esteban? Ikaw na ba talaga yan? Ako na to. Huwag ka mag-alala at hindi na niya ako makokontrol ulit. Si Lola Carmina, nasa na siya? Nandito ako. Ang ate mo. Hinahanap niya po yung aswang. Nawala po bigla. Saan siya nagpunta? Susundan ko siya. Lola, doon po. Pero, kakayanin niyo po ba? Kakayanin ko. Hagisan niyo ng asin ang mga taong yan para bumalik sa ulirat. Mauna na ako. Asin lang po. Wala nang iba. Lola, teka! Nasaan na yung mga asin na dala mo, Lira? Hagisan mo na sila. Teka, ito na! Bilisan mo, pinagtutulungan na nila ako. Nag-aalangan man dahil baka hindi gumana kung asin nga lang talaga ang gagamitin ko, ginawa ko pa rin. Pinaghahagisan ko sila ng asin at para bang isang magic na nabalik sila sa ulirat. Lahat sila ay pare-parehong nabigla nang makita kong nasaan sila. Ang ilan sa kanila ay napahiyaw habang yung guard na tinawag ng aswang na David biglang nataranta. Esteban! Huwag mong patakasin ang guard! Kailangan natin siya para malaman natin kung nasa ang aswang. Ano? Bakit? Alam niya may namumungad rito ang aswang. Tinutulungan niya lang. Loko kang gwardya ka ha? Agad na dinampot ni Esteban ang gwardya na panay ang pagpapaliwanag. Pinapaliwanag niya sa amin na hindi niya ginusto ang ginagawa niya at pinagbabantaan lang siya ng aswang. Pero hindi ako naniniwala sa sinasabi niya. Pilit namin siyang pinaamin kung saan pwedeng nagtatago ang aswang at dahil natakot din siya, wala siyang nagawa kundi ang dalhin kami sa lugar kung saan namin makikita ang aswang. Doon nga nakita ko si Lola at si Ate Myla na pinagtutulungan ng aswang. Imbis na tumulong, pareho kaming napatayo na lang at pinanood kung paano tuluyang tinalo ni Lola at ni Ate ang halimaw. Sa tagal kong hinahanap ka, hindi ko akalain na ang apo ko lang ang makakatalo sa'yo. Ako ang bumulag sa kanya. Akala ko kapag binulag ko siya, hindi siya magiging balakid sa akin at sa pagpatay ko sa iyo. Yan ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa mo. Dahil ang pagiging bulag ng apo ko, mas nakapahamak pa sa'yo kesa makatulong. Myla, tapusin mo na siya. Pero pasensya ka na, Carmina. Dahil hanggang kamatayan ko, hindi ko hahayaang maging masaya ka. Tama ng satsat, hetong sayo! Myla, Diyos ko! Lahat kami ay nataranta nang matapos saksakin ni Ate Myla ang aswang. Tinusok siya nito ng mahahabang kuko kaya bumaon yon sa kanyang kamay. Sa pagkataranta ko, napatakbo ko kay Ate Myla at mabilis siyang hinatak palayo sa aswang. Unti-unting natuyo ang balat ni Mang Raul hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Pero mas natuon ang pansin ko kay Ate Myla. Hindi ko na alam kung anong sumunod na nangyari. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang kapakanan ng ate ko. Agad naman siyang binuhat ni Esteban at itinakbo palabas ng lungga ng aswang hanggang sa makarating kami sa maliwanag na parte ng eskwelahan. Myla, lumabang ka! Gagamutin kita! Esteban, anong gagawin natin kay ate? Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi pwede. Hindi siya mamamatay, Lira. Akong bahala. Gagamutin ko siya. Dali na natin sa ospital. Dadalhin natin siya pagkatapos kong paampatin ng dugo at lagyan ng gamot para sa kamandag ng aswang dahil pwede siyang malaso ng kamandag.
Bakit ba kasi? Bakit ba kasi hinayaan ko lang siya? Sana tumulong ako eh. Sana tinulungan ko siya lumaban imbes na hinayaan ko lang siya. Hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo, Lira. Wala kang kasalanan sa nangyari. Hindi natin inaasahan na magagawa niya pa to kay Myla. Ang mabuti pa, maghanap ka ng pwede nating sakyan papunta sa ospital. Ay, hindi na kailangan. Itong ulo pong nagwardyang ito na lang ang bahala. Dinala kami ng gwardya sa school clinic kung saan may mga gamit para sa panggagamot ng sugat. Matapos paampatin ni Esteban na ang dugo at matapos niyang lagyan ng gamot para sa kamandag ng aswang, kaagad na tumawag ng ambulansya ang gwardya. Mabilis din namang dumating ang ambulansyang yon at na-rescue si Ate Myla. Inabot din ng 1 linggo si Ate Myla sa ospital bago siya tuluyang pinauwi. Nang malaman nila nanay at tatay ang nangyari, kaagad silang bumisita sa amin at pilit kaming isinasama pabalik. Pero pareho kaming hindi pumayag ni ate. Napag-usapan din namin na hindi na babanggitin ang tungkol sa kakayanang meron si Ate Myla hanggat hindi pa handa ang lahat. Myla, apo, ilang buwan nang nakalipas Hindi ka pa ba magpapa-opera ng mga mata mo? Mas mainam sana kung mapa-opera mo na yan sa lalong madaling panahon na po. Oo nga ate. Ano bang pumipigil sa'yo na magpa-opera? Hindi ba mas maganda kung hayaan ko na lang nabulag ako? Malakas pa rin naman ang pandama ko eh. Apo, kung nag-aalangan ka dahil lang sa gastos, huwag kang mag-alala, maniwala ka. Mukha lang akong walang pera pero sapat ang lahat ng ipon ko hanggang sa kamatayan ko. Hindi po yun ang inaalala ko, Lola. Paano po kung hindi na maging malakas ang pandama ko sa oras na makakita ako ulit? Kung yan lang ang inaalala mo, pues wala kang dapat ipag-alala dahil nariyan pa rin naman yan kahit na maoperahan ka pa. Kung ganun po, kahit po hindi na ako bulag, pwede pa rin ako maging puting mangkukulam na kagaya niyo po? Apo, pasensya ka na, pero hindi ako makakapayag na maging isa kang mangkukulam. Pero paano po tong kakayanan ko? Babaliwalain ko na lang po ba to? Basta ayoko, Apo. Ayokong magaya ka sa akin. Matapos nga ang ilang buwan na pagpupumilit namin, pumayag na si Ate Myla na magpa-opera ng mga mata. Ngunit sa kasamaang palad, nawala na nga ang kakayanang meron siya. Kabaliktaran ng sinabi ni Lola. Pero naniniwala si Ate Myla na hindi yun nawala, na sinadya lang ni Lola Carmina na alisin para hindi na siya maghangad na maging isang mangkukulam. Kung ako ang pabipiliin, hindi ko rin siya gustong maging isang mangkukulam. Kahit na mabuting mangkukulam pa yan. Hindi ko alam kung tama ba ang desisyon ni Lola para kay ate o baka naging mas maayos si ate kung sakaling sinundan niya ang yapak nito. Ano't ano pa man, sa ngayon ay nasa mabuting lagay naman na kami. Pero minsan, hindi ko maiwasang mapatanong, nasa mabuti nga ba talaga? Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.